Ano sira, Suki? Hindi ko malaman kung paano yan ang Bakit? namamatay-matay. Nagawa naman siya. Pag baterya, alimbawa, magkano yan? May chance maayos to pag ganito. Kaso pag ano, namamatay-matay din eh. Pag pinaano. Pag may laman, kahit may laman, namamatay-matay siya. Kasi yan, low-bat siya pero may laman to kanina oh. Yan nga sa yan eh. Kahit may laman, namamatay siya. Lalo na pag nagdidita ka. Nakaunang. Magawa to, sir. Kasi hindi naman lobo yung battery mo. May chance maayos to. Mga 600. Ang likot mo talaga, Junior. Ikaw, pwede mo antayin to. Hindi, yung pera ko nandun sa bahay. Sige. Balikan mo lang. After ano? After lunch. After lunch ko. Sige. Oo. Sige, sir. Yan, mga idol. Naglulugo siya. Kaso namamatay. So, gawin natin to mamaya, mga idol. Mga idol. So, chinarge ko siya mga ilang minuto. Ayan, nagkarga siya kagad. Nag-on sa amin, no? So, kanina nung dinala dito, namamatay siya. Pero low-bat siya. Yun naman ngayon, may laman siya, oh. So, ang sabi, kapag nasa mino na daw, kahit may laman ang battery, ay namamatay. So, subukan natin tanggalin ang charger. Kasi ang mga ganito, madalas may tama sa fuse. So, subukan natin itawag. Kasi madalas nito, kung itawag mo to or idita mo, so wala siyang SIM card. Pag nakaunang dito or i-connect mo sa wifi, bigla po yan mamatay. So, dahil wala itong SIM card, subukan natin itawag. So, ayun mga idol, namamatay talaga siya. So, may problema ito sa fuse. So, ayan, nag-restart nga siya, oh. So, paano ba gawin ang fuse nito? So, ang model po pala nito ay Redmi Note 90. Note 90 pala ito mga idol. Ayan. So, para siyang Note 9. Pero iba yung likod niya. Ayun yung camera niya, oh. Parang Note 9S. So, Note 90 siya. So, gawin na natin mga idol. Tingnan natin kung sa fuse ba talaga. So, una, tanggalin natin itong SIM holder. So, kuko lang gamitin natin dahil mahaba na aking kuko mga idol. So, kailangan natin magpahaba ng kuko. So, pinutulan ko yung ibang kuko ko kasi sobrang haba na. So, tanggalin natin itong likod mga idol. So, naglulugo na siya kahit may laman. So, gusto mong papalitan ito ng battery ng mayari. Ang sabi ko, wag muna natin palitan. Dahil original pa daw ang battery nito at hindi pa ito nabuksan ngayon pa lang. So, sa mga ganito mga idol, so tips ko, wag nyo basta-basta papalitan ng battery para hindi kayo lalong ma-stress. So, ayan, nagtuloy na naman siya. So, kanina, logo drain lang siya ang nakikita. So, kapag tinatawagan natin, minsan nagagamit mo, ayan, namatay na naman siya, oh. So, nasa fuse talaga ang tama. Ayan, nagre-reboot siya, oh. So, iangat natin tong likod mga idol. So, ayan, makikita na natin tong likod. So, ang fingerprint nito ay nasa gilid. Ayan. So, pansinin nyo, hindi pa nga talaga siya nabuksan dahil ang battery niya ay original pa at naka-save pa siya. So, ang tips ko mga idol, kung mga ganito man ang unit nyo, sundan nyo lang ang ginawa natin. Huwag nyo basta-basta papalitan ng battery dahil hindi naman sira talaga ang battery niyan. So, yun ang sabi ni sir kanina, papalitan daw niya ng battery dahil namamatay daw. So, sabi ko, wag muna natin palitan. So, sundan nyo po ang steps na ginawa natin. Sa mga, ito, pwede ito i-DIY mga idol. Kaso lang, kung wala din kayong gamit, tulad ng soldering, tingga, locks, at wala kayong star screw, hindi nyo rin magawa yan. So, mahirapan kayo mga idol kasi sa paggawa din ng fuse nito ay hindi rin basta-basta kasi pwedeng masira ang BMS niya pag angat mo. Pag angat mo ng ano niya, yung adhesive or yung tape sa ilalim. Tanggalin natin to. Ito dito po nakakonekta ang connection ng battery. Unahin natin pagtanggal. Fingerprint. So, ayan. So, saka natin iangat ito. Ayan. Tanggal na natin. So, dito mga idol, pansinin nyo, hindi naman talaga lobo ang battery. So, tanggalin natin itong connection ng flex. Charging flex po yan. At dito mga idol, pwede nyo ito hilain. Hilain natin ang battery. Para hindi tayo mahirapan maghinang. So, dito wag nyo galawin ang board kasi wala sa board ang tama niyan kapag namamatay kung tinatawagan or nagdidata ka. So, hilain natin tong tape na to or yung adhesive na to. So, ang kagandahan nito, ang adhesive na to mga idol ay talagang hindi siya napuputol. Yan, dandahanin lang natin paghila. So, perfect ito mga idol. Kapag ang battery na naangat mo ay hindi po siya basta-basta masisira. Ayan. So, perfect talaga siya, oh. So, walang galos ang battery. So, ito lang yung ano talaga, oh. Adhesive niya sa ilalim, yun yung dikit. So, ayan. Kung napapansin nyo, sobrang tigas pa talaga ng battery nito. Makunat na ito malubat after natin maayos mga idol. Hindi po talaga sira ang battery dito. Ang may tama lang nito talaga yung pinaka-fuse.
So yun po yung una natin gagawin. So tastasin natin to mga idol. So may tape kasi to mga idol, oh. So dandahan lang. Kasi may positive at negative sa ilalim yan. Ayan, ito yung positive at negative. So pag isa lang ang maputol dyan, ayan. So connected dito sa battery mga idol, BMS. Ito yung, dito nakakonekta ang BMS. So positive at negative dito, sabay naka-battery. So ngayon, dito po yung fuse mga idol, ayan. So, pwede nyo sundan mga idol kapag namamatay, kapag tinatawagan sa kahit anong Android phone, lalo na yung Infinix, Tecno, Vivo, yan. Front po yan, ng mga Xiaomi. Ng mga ganito. So, iba-iba po ang pastura ng fuse. Kung meron naman dito, meron dito, meron dito. So, ito mga idol, sa Redmi Note 90, dito siya. Ayan o. Hanapin nyo lang yung ganito mga idol. Q1. Ito yung tingga natin. So, ito mga idol, tanggalin natin gamit natin ng tingga. So, manipis ito na tingga. Kaya yan. Kung mayroon kayo mas magapal, mas maganda. Pero kung makapal mga idol, mahirap din siya ihinang. Yung nga nabibili sa hardware. So ganito yung bilhin nyo mga idol, oh. 0.3 mm na LED. So ikutin nyo lang yan mga idol. At saka natin tanggalin. So gamit tayo ng soldering. So ang gamit ng soldering mga idol ay Micro Soldering T12. Ito yung pinakamagandang soldering na nagamit ko mga idol. So, meron pang mas maganda dito. So, ito pa lang yung una kong binili na maganda. Kasi dati, ang ginagamit ko, 30 watts. 40 watts yung hindi ganito. Ito kasi micro, maliit ang dulo nito. So, madali kasi napupudpud yung dati, yung umura lang, yung Intigo 100. So, hilangin natin ang gilid-gilid mga idol. Una, sa pagtanggal ng fuse nito, para madali nyo talaga matanggal kasi maraming nahirapan nito. So, hinangan nyo muna ang gilid-gilid. Tapos, yan, nalambot yung mga gilid-gilid sa kanya, angat, ayun, angat agad, tanggal agad. So, kapag may hinang na kasi yan at malambot na, or na lagyan nyo ng tingga, madali siya matanggal dahil lumambot siya dahil nalagyan nga ng tingga ang gilid-gilid. So, next step natin gagawin, ayan. So, dalawa po yan mga idol, yung kaliwa at kanan. Ngayon, ipagdugtong lang natin. Ang tawag dito ay bypass fuse. Huwag na natin palitan para hindi na talaga pabalik ang sira. So, kapag ganito naman ang pagkagawa, kahit ma-overcharge mo siya, ay pwede, wala pong maging problema. So marami na tayong nagawa nito mga idol. Ayan, pinagdikit ko lang siya. Ang kagandahan kasi dito, kahit mahulog-hulog mo dito, ay hindi na siya masisira basta-basta. Either kung palitan mo ng fuse, pwedeng bumalik din ang sira kasi ang fuse nadudurog yan kapag laging nalalaglag. So sa pagkakabagsak talaga yan, katagalan, lumalambot ito. Kasi dito, nabibiyak ito mga idol, yung ano na to. Magkapatong kasi to eh. So ngayon, pag umangat yung kabila, so doon na yung magsimulang magpatay-patay. So next step natin ay balik natin yung battery. So dikitan muna natin. So parang naubusan tayo ng double adhesive tape. So wala nang nabibili supplier natin. So nakatatlong order na ako, walang dumating. So magtipid muna tayo sa double sided tape. Tatlo mga idol ang ilagay natin. Para ito naman kung tatanggalin mo to, madali mo lang siya tanggalin. Di kagaya kanina na kailangan pa siyang hilain ng ano ito, diretso mo na tanggal. Ang maganda kasi dito, nakadikit siya sa frame, hindi mauga-uga ang flex. Ito pa yung purpose niyan, pag nagtanggal ka ng battery, kailangan pagbalik nyo, dikitan talaga. Kasi ang purpose niyan, ito nakakonekta to sa board ngayon, pag gumagalaw-galaw ang battery, napupunit ang ilalim niyan. Kaya doon na yun magsimulang hindi na mag-power, kasi punit na ang battery. So, connected yan doon sa pinaka-system niya. Papunta sa board. So, ayan, ganun lang kasimple. Binalik lang natin para wala lang nangyari, oh. So, ganun pa rin yung battery niya. Original pa rin. So, next step natin, ibalik natin to. Fingerprint. O, tingnan natin kung mamamatay pa rin kapag tinatawagan. So, may password po. So, babalikan lang daw niya dahil kalugar ko lang ito mga idol ang nagpapagawa dito. So, suki na natin. Dami na nilang pinagawa sa atin. So, wala silang reklamo. Basta, trusted talaga ng mga nagpapagawa. Balik-balikan talaga tayo. Yung iba, ayaw iwan. Takot may mawala. So, hindi naman siguro lahat. May tiwala pa rin naman halos madalas. So, meron lang talagang iba. Siguro na dala na siguro. Baka nagpagawa sa iba na ganito may maraming ganyan. So, hindi naman lahat siguro. Parang nadala ba. So, balik natin lahat ng screw. So, marami pa rin namang mababait na technician mga idols. Ilan lang ang mga... Kasi may mga kakilala ko dati mga idol. Ang dami lang atraso sa customer. Nagpapadown sila. Pabalik-balikin ang customer. Eh, wala naman palang parts. So, parang ginagamit lang ang pera. Tapos, malaman natin, nagkabaranggayan pala. Kawawa yung ano. Customer. Kaya meron ding iba talaga na nadala. So, may mga balitaan akong ganyan, mga ko. Kilala ko pa. So, hindi na natin ibanggitin yung pangalan.
Kasi ako talaga, sa mga tagal akong gumagawa, hindi talaga ako nagpapadown mga idol. Nagpapadown ako, lalo na kung mahal ang puhunan. Kasi minsan, hindi naman iwan ang unit. So, mas maganda kung gusto niyo talaga magpagawa, kung wala kayong down, iwan yung unit. Para in case sure bulan, balikan nyo talaga. Kasi mayroong iba, nagpapa-order, hindi naman iniwan yung unit, walang down. Sayang naman yung puhunan natin. Kasi yung iba, hindi na bumabalik kasi nakahanap sa iba. So, ayan, natanggalan natin to mga idol. So, yung fuse. So, next step natin gagawin, ayan. So, kanina mayroong 50+% na battery. So, ganito ang mga fuse mga idol. Iba-iba ang percentage. Uy, namatay ata. Oh, ayan. Hala ko Medyo matagal lang siya mag-response. Guys, iPhone response agad. Ay, may 42. So, ito yung normal mga idol. Kasi kanina, kapag hindi kasi normal ang fuse, iba-iba ang percentage. Nung dinala sa akin, lubat. Chinarge ko lang ng konti. Nagkalaman siya. Nag-on sa mino. Kanina, nagpapatay-patay talaga siya. So, i-open na natin. So, ito yung tinanggal natin. So, tingnan natin mga idol kung mamamatay pa rin kapag tinatawagan. So, issue talaga ng mga ganitong unit yan mga idol. Kaya, iwasan nyo mabagsak-bagsak ang inyong mga cellphone. Lalo na sa ating mga viewers. So, sabagay, kung marami naman kayong pampagawa, ay walang problema. So, sabagay, hindi naman talaga natin malaman kung kailan bibigay ang cellphone kasi cellphone yan. Ayan. So, nagtuloy na siya. Kung kailan bibigay talaga. So, nagtuloy na si Mino. At subukan natin tawagan kasi kanina namamatay talaga siya. Ayan mga idol, normal na siya. Isa pa. Ayan, normal na, hindi na namamatay. Solve na to, sir. So, gusto niya papalitan ng battery kasi mas mahal ang battery kung papalitan natin. So, replacement na. So, kung original man ang hanapin natin, so, makakuha tayo galing sa unit, nasa OnePlus din yun. So, pag ganito naman ang pagkagawa, sobrang kunat na to, malubat mga idol. Back to normal na talaga siya. Ang kagandahan kasi original pa rin ang battery nyo. So, sana mga idol, nakakuha din kayo ng idea at sana i-support nyo ang ating channel. Ayan, normal na ito, wala na pong ibang problema. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video.